Isang mapagpalang araw po mga kalingap. Ako po ang inyong lingkod Romdiano TV. Patuloy po natin suportahan Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, Jack Tapia, Matubang Ate Edna Vlogs Kalingap, Edu at ang buong team Kalingap. Suportahan po natin ang kanilang ginagawang paglingap sa ating mga kababayan. Shout out din po sa aking mga kagrupo sa Karepa. Suportahan din po natin sila. Grabe na ito, tiyahin ni Erica. Hindi na napigilan. Ang sarili sumabog na sa galit at tinawag na sinungaling si Erica at ang kapatid nito na si Mai. At isang bigating sponsor pala talaga ang nasa likod ng dalawang magkapatid na ito. Nagalit ang tiyahin nila Erica at Mai dahil sa nangyari sa lolo at lola nito na nagkasakit at naospital ito dahil sa pangbabash ng mga supporter ni Erica. Grabe ang naging pasabog ng tiyahin ni Erica dito dahil sa kanyang galit, sa kanyang pamangkin at sinabi pa nito na marami pa siyang isisiwalat kapag hindi sila tumigil sa pangdadawit sa kanilang mga magulang. Sino ba naman ang hindi magagalit sa kanila nagkasakit ang kanilang lolo? Hindi man lang nila matulungan, mas pinili pa nila magpakasarap kesa tumulong sa kanilang kapamilya. Ito ang lalong ikinagagalit ng kanilang tiyahin, grabe. Tara mga kalingap, panoorin po natin ang video na ito at huwag kalimutan mag-like sa ating video. Noong time na si mama ay nasa ospital na dumudugo, na sinasalinan ng dugo, nandun sila. Sa Paskuhan, nagpapakasaya, mga narireligo. Sila ang sinungaling. Hindi kami nag-aasikaso sa magulang ko. At yung sinasabi pati ninyo na kami nakapalibot kay Erica. Kupal ng aso, never kami nagpalibot dyan kay Erica. Nising kondolin, wala kami dyan nakuha. Kaya huwag niyo kami sasabihin na nakapalibot kay Erica. Hindi kami pinalaman niya sa palad niyan. Kaya huwag na huwag niyo sasabihin yun. Dahil umpisa pa nang makuha si Erica na ma-vlog yan si Erica, sama-sama kami dito. Sino gagastos ng gastusin sa bahay? Sino ang nagpapakain sa kanila nung wala pa sila? Kaya huwag kayo magawa-gawa ng kwento, dada ng dada, na wala namang kayong mga alam. Naninimot kayo ng mga balita na mali-mali. Mga sinungaling. Ano yung sinasabi pati ninyo na si Erica may nabili dito sa amin? Yung pawid, nakapiraso doon sa kulong ng baboy. Kasi nungalingan, never si Erica bumili dito. Never si Erica naggastos dito. Yung magulang ko ang nagpapawid nun. Ayos. Hindi si Erica. Masabi lang na si Erica ang gumastos para sumikat. Baboy. Yung tahian, sinasabing kay Erica. Hindi kay Erica yun. Doon yung sa asawa natin, Gina, hanggang ngayon hindi pa bayad. Utang ngayon. Walang kwenta. Paano sabihin ninyo may nasangkap dito si Erica? Walang kwenta na nanay. Hindi kami nag-iinit, hindi kami nagkikibo noon. Siyempre, kaot kami, pamangkin namin. Minablang sumisikat. Pero mali naman mga ginagarawa. Ako lang sila kinakalaban nila yung magulang namin. Hindi nga ang kaming mga anak, hindi kami nag-aano sa magulang namin. Sila po ang malalakas ang loob na lumaban sa magulang namin. Ako lang sila. Kaya tumigil kayo, mga ilaber kayo. Subukan ninyo akong itag, subukan ninyo akong igawan ng issue. Dahil kami magkakarapatid, nag-uusap-usap na. Mapapahiya yung pinagmamalaki ninyo. Lalabas ang baho niyan ninyo. Dahil kami mga tiyahin-tiyuhin ang harap sa inyo. Sa kanila. Sa inyo at dyan ka na Erica. Subukan nyo. Namumuro na kayo sa pamilya namin. Kung gusto ninyo pasikatin si Erica, pasikatin ninyo. Hubaran ninyo, pasayawin ninyo, wala kami pakialam dyan. Pamilya namin, yung magulang namin, sumusobra na kayo. Ayun nga guys, no? Kumbaga, di ba, madalas nagkakasakit yung, yung matanda, yung lola. Yung lola ni Erica, pandalas yata, o pabalik-balik ng hospital. Bakit
Imbis na supportahan na lang ng mga supporters din ni na Erica, parang gumagawa pa sila ng issue kagaya ng naririnig natin ngayon. Siyempre, hindi makakabuti yun. Kumbaga, lalong makakasama sa sitwasyon ng matanda yun. Binabaliktad ninyo? Yung kapatid ko scammer. Walang in-scam ang kapatid ko, ni Pisag Dulin. Ang scammer sila. Kinin nyo si John A. para malaman ninyo hawak ng pera kung sinong scammer. Hindi kami. Wala kaming alam. Tao kami sa Pusporo. Wala kaming alam sa mga dalaw nilang magkakapatid. Sila may ang promotor, may ang scammer. Huwag ninyong ibaliktad sa amin, pamilya na wala kaming alam. Magkakasama nga kami dito sa bahay, pero wala kaming mga alam sa mga pinagkinikilos nila. Kaya, wag niyo subukan na ako'y mag-live. Mama, apa? Magkakalabasan ng baho. Magkahiyaan ako, magkahiyaan. Magulang na namin ang issue ninyo dito. Sumusobran kayo live. Mapapahiya yung pinagmamalaki ninyo. Subukan niyo. Ang magulang ko, nangihina. Halos di na namin maintindihan kung anong gamutan na ang mangyayari. Tapos ganyan ang ginagawa ninyo, ginagawa ninyo ng mga issue-issue. Subukan ninyo na may mangyari sa magulang ko. Malalaman ninyo. Ano to? Nag-video ako dahil gusto kong sabihin sa inyo ang totoo. Dahil sobra na yung mga ginagawa ninyo na pandalait sa magulang ko, sa magulang namin. Kung noon di kami nagkikibo, dahil sino ba naman na mayroon kang pamangkin na sumikat na binablog, diba? Kahit mga kasinungalingan na yung mga sinasabi, okay lang, nilulunok namin. Sobrang pandalait sa pamilya namin, sa magulang ko, yung mga ginagawa. Kahit ako, nilait ako na ako daw may hawak ng budget. Putang ina, ni Singkonduling, wala akong hinawakang budget ng pera na yan. Kung gusto ninyong malaman, si Sheila May ang kontakin ninyo at siya ang may hawak ng budget ng pera ni John A. Utan Labi. Erica at Sheila May. Wala sa aming may hawak tiyuhin o tiyahin. Hindi lang kami nagkikibo dahil ayaw namin ng kahilyan. Ang sinasabi ko sa inyo. Tindahan ko na issue na issue. Sinasabi ninyo, pinapalabas ninyo, mga e-lover kayo. Na kay Erica yan, puhunan, yung tindahan ko na yan. Sinasabi ko sa inyo, missing kundoli, wala sa Erica tinakon. Never yan namigay ng budget ng puhunan dyan sa tindahan na yan. Pira yan ang asawa ko at yung pinagpatayo na ito ng bahay, pira pa ito nung tinulong ni Rowel. Yan, walang Erica. Sinasabi ko sa inyo, nakanuna kayo, mga e-lover kayo mga kabutugan. Paggagawa na lang ng kwento. At yung sinasabi ng Sheila May na yan, ang sinasabi nyo, babalitaan namin na inapi namin yan, mga yan. Wala kayong alam dyan sa mga yan. Kami ang nakakilala dyan, kami kasama namin yan. Alam namin ang mga likaw ng pitukan yan. Mga bata pa yan, kanino yan? Kung saan yan nakaisan. Sa tiyuhin, sa akin, Mag-graduate yan ng grade 6. Sino ang nag-intindi dyan? Digatas ko pa yan. Anong sinasabi ninyong pang-aapi ang ginagawa ko dyan sa mga yan? Sa mga batang yan. Puro mga kabutugan na lang ang mga ginagawa. Nagkapira lang, dumating lang ang pira ni John naging tinurubuan na ng sungay. Nasabi ko sa inyo. Tapos kayo mga e-lover kayo sobra kayo paninira. Sobra kayo mga kabutugan. Yung sinasabi ninyo. Pati magulang ko, inaakakan na ninyo sa mukha. Kayo ang mga butog, wala kayong alam sa buhay namin, wala kayong alam sa pamilya ko, wala kayong alam sa magulang ko. Pumunta kayo dito sa bahay, hinarapan kayo ng magulang ko kahit hindi na nakakahinga yung ina ko. Hinarapan kayo ng ayos, kinuhaan kayo ng buko, inintindi kayo, kinausap kayo. Tapos palalabasin ninyo, ang magulang ko malakas pa sa sikat ng araw.
Putang ina ninyo, wala kayong alam. Text, dadakay ng dada, wala kayong alam. Noon time ng pagkagabi na yun, na inagaw-agaw namin ang magulang namin na na-ospital na halos hindi na makahinga. Hindi kayo naghihirap, manghayop kayo. Tumigil kayo ng kahambugan ninyo. Mga ilaber, mga pasikat, magkapira lamang kayo. Puro kabutugan na lang ang ginagawa ninyo. Na-ospital yung magulang ko, sinari ng dugo. Pero nasaan yung Eric ang sinasabi nyo? Nasaan yung Eric ang sinasabi ninyo? Nandun, naliligo sila sa sa San Pascual. Yung mag-aranak, pero walang tinulong, dulayang itinulong sa magulang namin. Kami, nag-aasikaso sa ospital. Kaya huwag kayo magparabibinutog, magparagagawa ng kwento.